Ang aking ina ay naging reyna sa napakahabang panahon. At kahit alam mong darating ang araw na ito, hindi mo talaga ito masyadong iniisip. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang monarkiya ay nakabatay sa pagpapatuloy ng tradisyon. Isang nakakagulat na pagtagas ng impormasyon mula sa loob ng Buckingham Palace ang nagdulot ng matinding pagkabigla sa publiko. Isang hindi pangkaraniwang alitan tungkol sa isang koronang hiyas ng maharlikang pamilya, ang tahimik na sumiklab ilang araw bago ang engrandeng royal banquet. Ayon sa mga lumabas na ulat, lihim umanong binalak ni Reyna Camilla na isuot ang Vladimir Tiara, isang napakahalagang hiyas na may malalim na simbolikong kahulugan, kahit hindi ito itinuturing na personal niyang pag-aari. Ngunit mabilis na lumala ang sitwasyon nang hindi inaasahang matuklasan ni Prinsesa Anne ang plano at harapin si Camilla sa isang pasilyo ng palasyo, sa harap mismo ng ilang miyembro ng royal staff. Walang pag-aalinlangan. Diretsahan niyang sinabi, ang tiarang iyan ay hindi sa iyo. Ang inakala ng marami na simpleng babala lamang ay hindi pala sapat upang tapusin ang usapin. Hindi ito pinansin ni Camilla at ipinagpatuloy pa rin ang kanyang balak, dahilan upang lalo pang tumaas ang tensyon sa loob ng palasyo. Unti-unting lumaganap ang mga hindi pagkakaunawaan, pagdududa, at matagal nang nakatagong alitan, na nagbunga ng isang kapaligirang puno ng matinding tensyon. Umabot sa sukdulan ang sitwasyon nang gumawa si Prinsesa Anne ng isang matapang na hakbang. Palihim niyang kinuha ang tiara at personal itong ipinadala kay Catherine ilang sandali bago ang royal banquet. Ayon sa mga ulat, labis itong ikinagalit ni Camilla, bagamat nanatili siyang tahimik. Tahimik nga bang inilatag ni Prinsesa Anne ang pinakamahalagang hakbang upang maprotektahan si Catherine? At matapos ang hindi inaasahang pangyayaring ito, tatanggapin na lamang ba ni Camilla ang pagkatalo? O naghahanda ba siya ng isang kontraopensiba na maaaring ikagulat ni Catherine? Sa mga araw bago ang engrandeng royal banquet, ang Buckingham Palace ay tila isang pugad ng langgam na nagkakagulo. Bagamaat natatakpan ito ng imahe ng katahimikan at dignidad. Sa loob ng Royal Jewel Vault na mahigpit na binabantayan ng makakapal na bakal na pinto at makabagong sistema ng seguridad, unti-unting nabubuo ang isang mahalagang simbolikong pangyayari. Nasa sentro nito ang Vladimir Tiara, isang pambihirang hiyas na ginawa noong dekada 1870 para kay Grand Duchess Maria Pavlovna ng Russia. Sa taglay nitong 15 magkakaugnay na bilog ng diamante at mga natatanggal na perlas, hindi lamang ito isang napakahalagang alahas kundi isang simbolo rin ng isang naglalahong imperyo. Binili ito ni Reyna Mary noong 1921 at kalaunan ay naging paboritong tiara ni Reyna Elizabeth II sa loob ng mahigit 7 dekada ng kanyang paghahari. Sa gitna ng maringal na silid na may amoy ng pinakintab na kahoy at wax, nakatayo si Camilla na may kumpiyansa ng isang babaeng naglakbay mula sa matinding pampublikong kritisismo hanggang sa maging reyna. Mula nang koronahan siya noong Mayo 2023, patuloy niyang pinatatag ang kanyang posisyon. Gayunpaman, nananatiling mabigat ang mga anino ng nakaraan at ang hindi maiiwasang paghahambing kay Prinsesa Catherine. Sumasalamin ang kinang ng mga diamanteng mula sa dating imperyong Ruso sa mapushew na asul na mga mata ni Camilla na tila nagpapakita ng kanyang matinding hangarin. Batid niyang ang Vladimir Tiara ay higit pa sa isang palamuti. Isa itong makapangyarihang simbolong pampulitika. Ang pagsusuot nito sa nalalapit na piging ay magsisilbing malinaw na patunay ng kapangyarihang taglay niya bilang reyna at paraan upang tuluyang makawala sa anino ng nakaraan
at maipakita ang sarili bilang pangunahing may bahay ng palasyo. Dahan-dahang hinawakan ni Camila ang salaming lalagyan ng tiara gamit ang kanyang kamay na may bakas na ng paglipas ng panahon. Sa isang simpleng tingin, inutusan niya ang tagapangasiwa ng Royal Jewel Vault na ihanda ang tiara para sa kanya. Mahinahon ang kanyang boses, ngunit walang puwang para sa pagtutol. Sa paligid niya, nanatiling tahimik ang mga veteranong kawani ng palasyo na matagal nang nagsilbi kay Reyna Elizabeth II. Ramdam nila ang kakaibang pangamba. Naalala nilang mabuti ang isang pribadong habilin ng yumaong reyna noong mga huling araw nito sa Balmoral noong 2022. Ayon sa habiling iyon, ang Vladimir Tiara bilang sagisag ng pagpapatuloy at pag-asa ay nararapat na mapunta kay Catherine, ang babaeng pinaniniwalaan niyang magdadala ng kinabukasan ng monarkiya. Ngunit sa silid na yon, ang katahimikan ay hindi nangangahulugang pagsang-ayon. Isa itong bunga ng takot sa isang bagong kaayusang unti-unting bumubura sa mga tradisyong matagal nang umiiral. Hindi pinansin ni Camila ang mga nag-aalangan na tingin ng kanyang mga tauhan. Para sa kanya, ang pagmamana ng trono ay nangangahulugan din ng pagmamana sa lahat ng kaakibat nitong kapangyarihan. Naniniwala siyang ang kasaysayan ay laging isinusulat ng mga taong may kapangyarihan sa kasalukuyan. Tahimik niyang inutusan ang kanyang mga pinagkakatiwalaang aide na agad isagawa ang paglilipat ng tiara upang matapos ang lahat bago pa ito mapansin ng ibang miyembro ng pamilya, lalo na ni Prinsesa Anne, na kilalang mahigpit na tagapangalaga ng tradisyon. Pagbalik niya sa kanyang pribadong silid, tumayo si Camila sa harap ng malaking salamin habang binabagtas ng ginintuang liwanag ng dapit hapon sa London ang mamahaling muebles na yari sa mahogany. Matagal niyang minasdan ang sariling refleksyon. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi habang marahang binibigkas ang mga salitang tila bulong, ngunit kasing tigas ng bakal. Sa kanyang isipan, nakita niya ang sariling papasok sa engrandeng bulwagan ng Buckingham Palace na suot ang Vladimir Tiara, kumikislap sa kanyang buhok at umaakit sa pansin ng lahat habang pinatatahimik ang mga pagdududa tungkol sa kanyang pagiging lehitimong reyna. Ako ang reyna, mahina niyang sinabi sa kanyang sariling refleksyon, at isusuot ko ang nararapat para sa aking katayuan. Ang mga salitang iyon ay naging isang tahimik na deklarasyon ng pagtutol sa huling habilin ng yumaong reyna at tila nagsilbing simula ng unos na unti-unting lalaganap sa mga pasilyo ng kapangyarihan sa Windsor. Sa Buckingham Palace, ang balita ay bihirang kumalat sa pamamagitan ng mga salita. Mas madalas itong naipapasa sa pamamagitan ng makahulugang mga tingin at banayad na kilos. Si Prinsesa Anne, na kilala sa kanyang matatag na personalidad, ay agad nakadama na may nagbago sa himpapawid nang pumasok siya sa kanlurang pasilyo ng palasyo. Isang matagal nang pinagkakatiwalaang aide ang sapat ng tumango ng bahagya at iwanang nakabukas ang talaan ng mga royal jewel sa kanyang mesa upang ipahiwatig na wala na sa royal vault ang Vladimir Tiara. Para kay Anne, ang tiarang iyon ay higit pa sa isang alahas. Naalala niya ang mga hapon sa Balmoral kung saan nakaupo si Reyna Elizabeth II sa harap ng kanyang dressing table habang may banayad ng ngiti sa tuwing nakikita ang marahang paggalaw ng mga perlas ng Vladimir Tiara. Sa mga huling sandali ng buhay ng reyna, habang unti-unting humihina ang liwanag ng araw, hinawakan umano nito ang kamay ni Anne at ipinagkatiwala ang isang hindi nakasulat ngunit banal na kahilingan. Ang Vladimir Tiara ay dapat mapunta kay Catherine.
Isa itong tahimik na pagpapasa ng simbolo at pagpapala sa babaeng inaasahang magiging susunod na queen consort. Para kay Anne, iyon ang huling habilin ng kanyang ina at isang tungkuling dapat niyang ipagtanggol sa anumang halaga. Nagliyab ang kanyang determinasyon. Hindi siya humingi ng formal na pagpupulong o dumaan sa mga sekretarya. Tulad ng kanyang nakasanayang paraan, direkta niyang hinarap si Camila. Nagtagpo sila sa isang makitid na pribadong pasilyo patungo sa mga silid ng reyna, kung saan mahina lamang ang liwanag na pumapasok mula sa makikitid na bintana. Nang lumitaw si Camila, na may anyo ng isang taong natupad ang matagal ng ninanais, hinarangan siya ni Anne na tila isang matibay na pader. Walang pagbati. Tanging isang matalim na titig ang ibinigay ni Anne, taglay ang bigat ng mga siglo ng tradisyon at dangal ng sambahayang Windsor. Matatag siyang nakatayo, tuwid ang balikat, at mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamao na tila pinipigilan ang matinding damdamin. Sa makitid na pasilyong iyon, hindi kailangang magtaas ng boses ni Anne upang ipakita ang kanyang autoridad. Ipinaunawa niyang maaaring ibinigay ng korona kay Camila ang titulong reyna, ngunit hindi nito maaalis ang obligasyong igalang ang huling kagustuhan ng mga nauna sa kanya. Tahimik niyang tiningnan si Camila, taglay ang malamig na paghamak sa isang taong sa kanyang paniniwala ay nagsisikap baguhin ang isang tradisyong hindi dapat galawin, na para bang nagsusuot siya ng isang balabal na hindi kailanman tunay na bumagay sa kanya. Sa harap ng ganoong katatag na paninindigan, hindi nagpakita si Camila ng kahit katiting na pag-aalinlangan o takot. Sa halip, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang malamig at pilit na ekspresyong nagbubunyag ng kanyang lihim na pakiramdam ng tagumpay. Sa kanyang mga mata ay naroon ang isang banayad, ngunit malinaw na hamon. Naniniwala siyang bilang reyna, may kapangyarihan siyang muling bigyang kahulugan ang bawat patakaran ayon sa kanyang sariling kapakinabangan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang babae sa palasyo ay naging napakabigat. Anupat halos marinig ang malayong pagtiktak ng isang lumang orasan. Bahagyang inayos ni Camila ang kanyang manggas, isang maliit na kilos ngunit puno ng pagmamataas, na tila tahimik na ipinahihiwatig na nagbago na ang panahon. At si Anne ay isa na lamang tagapagbantay ng isang nakalipas na mundong unti-unting kumukupas. Hindi na nagtagal si Anne upang saksihan pa ang karagdagang pang-iinsulto. Tumalikod siya at naglakad palayo, habang ang kanyang mga takong ay tumatama sa sahig na bato sa matatalim at tiyak na tunog. Hindi siya nilito ng galit. Sa halip, lalo nitong pinatalas ang kanyang kalooban. Sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang isang plano. Kung pinili ni Camila na agawin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng autoridad, babawiin naman ni Anne ang katarungan sa pamamagitan ng hindi matinag na katapatan. Para sa kanya, ang pamana ay hindi laruan na maaaring bigyang kahulugan o ipakita ayon sa sariling kagustuhan. Isa itong pangakong kailangang tuparin hanggang sa huli. Unti-unting naglaho ang figura ni Prinsesa Anne. Sa dulo ng pasilyo, iniwan si Camila na patuloy na nalulunod sa ilusyon ng kapangyarihan. Walang kamalay-malay na ang tagapagbantay ng pamana ay nakapagpasya na. Isang pa siyang maaaring yumanig sa mismong pundasyon ng Buckingham Palace sa gabi ng nalalapit na piging. Nagsimula nang gumalaw ang mga piyesa sa maharlikang tablero, at si Anne ang maghahatid ng mapagpasyang hakbang upang maibalik ang Vladimir Tiara sa tunay nitong nararapat na may-ari.
Bagamat naganap ang paghaharap ni na Prinsesa Anne at Reyna Camilla sa isang tahimik na pasilyo, ang mga pader ng palasyo ay tila may mga mata at tainga sa bawat sulok. Ang mga palihim na tingin ng mga tagapaglingkod, ang nagmamadaling yabag ng mga butler, at ang kakaibang katahimikan sa silid ng afternoon tea ay pawang mga palatandaan na may paparating na unos. Ang balita tungkol sa di umano'y labag sa tradisyong pag-angkin sa Vladimir Tiara ay kumalat na parang tahimik na lason. Hinahati ang katapatan ng mga tauhan sa pagitan ng bagong kaayusan at ng pamana ng nakaraan. Si Camilla, sa pagmamataas ng isang taong katitikim pa lamang ng ganap na kapangyarihan, ay tuluyang binalewala ang mga babala ni Anne. Itinuring niya ang pagtutol ng kanyang hipag bilang mahihinang alingaungaw na lamang ng isang lumipas na panahon. Upang higit pang pagtibayin ang kanyang posisyon, nagbigay si Camilla ng mas mahihigpit na utos sa pangkat ng mga alahero. Nais niyang hindi lamang linisin ang tiara, kundi ayusin din ito upang ganap na bumagay sa kanyang ulo. Isa itong hayagang pagpapakita ng pag-angkin at pagpilit ng sariling kapangyarihan. Ang lumalaking iritasyon ni Camilla ay nagsimulang umabot kay Catherine sa pamamagitan ng mga banayad ngunit mapanakit na kilos. Sa mga ensayo para sa seremonya o sa maiikling pagtatagpo, madalas niyang lampasan si Catherine na may malamig na kawalang pansin. May matatalim na titig sa tuwing tumatanggap si Catherine ng paggalang mula sa matatandang tauhan ng palasyo at may mga pabirong salita na puno ng pahiwatig tungkol sa ilang taong kailangang malaman ang kanilang tunay na lugar. Si Catherine, taglay ang likas niyang kahinahunan, ay tumutugon lamang ng magagalang na ngiti. Ngunit sa kanyang kalooban, ramdam niya ang matinding tensyong tila kuryenteng dumadaloy sa kanyang gulugod. Nauunawaan niyang nasa gitna siya ng isang simbolikong digmaan at siya mismo ang puntirya ng inggit. Samantala, hindi na natiling tahimik si Prinsesa Anne. Sinimulan niya ang isang lihim na pagmamasid sa bawat kilos na may kaugnayan sa tiara. Sinundan ng kanyang matatalim na mata ang mga schedule mula sa tanggapan ng reyna. Umabot sa sukdulan ang kanyang hinala nang matuklasan niya ang isang irregularidad. Iniutos ni Camilla na ilipat ang Vladimir Tiara mula sa ligtas na imbakan 3 araw bago ang orihinal na schedule para sa piging. Hindi na ito simpleng paghahanda. Isa itong sinadyang hakbang upang lumikha ng isang tapos na sitwasyon at hadlangan ang anumang pagtatangkang bawiin ang tiara ng mga tagapangalaga ng tradisyon. Nang tumayo si Anne sa harap ng bakanting kaha sa jewel room, ang liwanag mula sa maliit na hawak niyang ilaw ay tumama sa kanyang mukha kung saan malinaw ang mga guhit ng edad at matibay na pasya. Naunawaan niyang tapos na ang panahon ng pag-uusap. Ang kawalan ng laman ng asul na kahong velvet ay hindi lamang pagkawala ng isang bagay. Para kay Anne, isa itong lantarang paglapastangan sa huling habilin ng kanyang ina. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay sa galit, ngunit nanatiling kalmado at kontrolado ang kanyang paghinga. Hindi niya hahayaang madaig ng emosyon ang kanyang katwiran. Bawat guhit sa kanyang noo ay naging bahagi ng isang tahimik na estratehiya. Nanatili siyang nakatayo sa madilim at malamig na silid-imbakan, napapaligiran ng mga anino ng kasaysayan. Itinulak ng katigasan ni Camilla si Anne sa isang sulok. At para sa isang babaeng inialay ang kanyang buhay sa pangangalaga ng pagiging lehitimo, ang paglabag sa mga patakaran upang protektahan ang mismong diwa ng mga patakaran ay naging hindi na maiiwasan. Marahan niyang hinawakan ang pwestong dating kinalalagyan ng Vladimir Tiara
wari nararamdaman pa ang natitirang lamig ng metal sa hangin. Isang matapang at mapanganib na pasya ang nabuo sa kanyang isipan. Nagliyab ang mga mata ni Anne sa malamig at matalim na liwanag, tulad ng isang mga ngaso na naghahanda para sa huling tama. Kung nais ni Camila na gamitin ang pag-agaw upang patunayan ang kanyang autoridad, gagamitin naman ni Anne ang determinasyon upang ibalik ang kaayusan. Tumalikod siya at iniwan ang silid imbakan. Ang kanyang itim na balabal ay dumampi sa mga anino na parang multo ng maharlikang katarungan. Ang apoy na matagal nang nagbabaga ay nagsimula ng lumaki, at handa si Anne na patayin ito mismo, kahit mga hulugan iyon ng paggawa ng mga hakbang na lampas sa karaniwang hangganan ng isang prinsesa. Sa labas, bumaba na ang gabi sa London. Ang makapal na hamog ay lumalabo sa mga ilaw sa paligid ng palasyo. Ngunit sa loob ng Buckingham, ang katahimikan ay may bigat na tila kayang dumurog. Si Prinsesa Anne, nakasuot ng madilim na damit na halos sumanib sa mga anino ng pasilyo, ay nagsimulang isakatuparan ang kanyang plano. Dahil sa kanyang malalim na kaalaman sa bawat sulok ng palasyo at sa mataas na autoridad na taglay niya sa matagal nang naglilingkod na pangkat ng mga guwardiya, na isagawa niya ang isang mapangahas na pagbawi. Taglay ang pagiging tiyak ng isang sundalo at ang talas ng isang estratehista. Nabawi niya ang Vladimir Tiara sa mismong ilalim ng ilong ng mga tauhan ni Camila. Habang abala pa ang mga ito sa iba pang detalye ng seremonya, personal na dinala ni Anne ang antigong kahong oak na naglalaman ng hiyas patungo sa pribadong silid ni Catherine. Nang ilagay niya ito sa marmol na dressing table, kakaunti lamang ang kanyang sinabi. Iniwan niya ang isang maliit na card na may sulat kamay na elegante, ngunit matatag, nakahawig ng estilo ng yumaong Reyna Elizabeth II. Ilang salita lamang ang nakasulat doon tungkol sa tungkulin at pagpapatuloy ng pamana, isang tahimik na paalala sa hiling na sadyang sinikap kalimutan ng iba. Nang pumasok si Catherine sa silid at makita ang kahon, tila huminto sandali ang tibok ng kanyang puso. Nanatili siyang nakatayo, hindi gumagalaw, habang bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri nang hawakan ang malamig na ibabaw ng kahong kahoy. Nang buksan niya ang takip, bumuhos ang liwanag mula sa mga diamanteng mula sa dating imperyong Ruso sa kanyang mukha. Maningning at halos nakalulula. Agad niya itong nakilala. Ito ang Vladimir Tiara, ang mismong hiyas na hayagang inangkin ni Camila bilang sa kanya ilang araw lamang ang nakalipas. Naunawaan ni Catherine ang buong bigat ng bagay na nasa harap niya. Hindi lamang ito mga karat ng diamante o mga perlas na walang katumbas ang halaga. Isa itong pampulitikang bomba. Sa isip ni Catherine, nagsimula ang isang matinding panloob na tunggalian. Siya ay isang babaeng laging gumagalang sa hierarkiya at protokol. Isa siyang taong palaging nagsisikap panatilihin ang pagkakaisa sa isang maharlikang pamilyang puno ng bitak at sugat. Ang pagsusuot ng tiyarang ito ngayong gabi ay mangangahulugan ng hayagang pagdedeklara ng digmaan laban sa reyna. Isang hakbang na maaaring magdulot ng lindol sa media at ng hindi na maaayos na lamat sa relasyon niya sa kanyang biyenang lalaki, si Haring Charles. Matagal niyang tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Iniisip kung mayroon ba siyang lakas ng loob na harapin ang galit ni Camila. Isang babaeng kailanman ay hindi tunay na nagustuhan siya. Naupo si Catherine, ngunit hindi maalis ang kanyang tingin sa mga perlas na marahang umuugoy sa bawat banayad na simoy mula sa bintana. Naalala niya ang mga aral ni Reyna Elizabeth tungkol sa tungkulin higit sa lahat. Pinili siya ng yumaong reyna
upang pangalagaan ang hiyas na ito, hindi upang lumikha ng pagkakahati, kundi dahil nakita nito kay Catherine ang katatagan at biyayang kailangan upang bantayan ang kinabukasan ng monarkiya. Kung tatanggi siya, mapapanatili niya ang marupok na kapayapaan sa loob ng palasyo, ngunit ipagkakanulo naman niya ang tiwala ng babaeng pinakaginagalang niya. Unti-unti, napalitan ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Catherine ng isang tahimik na determinasyon. Tumayo siya, itinuwid ang kanyang mga balikat, at ang kanyang tindig ay nagpakita ng likas na dignidad na hindi kailangang ipakita sa pamamagitan ng anumang palabas. Naunawaan niya na may mga sandali sa buhay kung kailan ang katahimikan ay hindi na ginto. Ito ay nagiging karuwagan. Ang pagtanggap sa tiarang ito ay hindi isang ambisyosong pag-agaw sa kapangyarihan, kundi isang pagpapatibay ng pananagutan sa kanyang angkan at sa kasaysayan. Dahan-dahan ngunit tiyak na gumalaw ang kamay ni Catherine upang isara ang kahon ng tiara. Ang banayad na klik nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, na parang huling bantas sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Hindi na niya ito nakita bilang simpleng alahas na magpapaganda sa kanya. Nakita niya ito bilang baluti para sa laban na naghihintay. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa bintana kung saan kumikislap ang mga ilaw ng lungsod, tila sumasalamin sa isang espiritong bakal na hinubog ng maraming taon ng unos. May mga bagay na hindi maaaring tanggihan, naisip niya. At sa sandaling iyon, handa na ang batang babae na lumabas mula sa mga anino at yakapin ang kanyang kapalaran sa ilalim ng mga ilaw ng maharlikang entablado. Nang gabing iyon, ang ingranding bulwagan ng Buckingham Palace ay nagniningning sa antas na halos nakabibingi sa damdamin. Ang liwanag mula sa libu-libong kandila at kristal na aranya ay sumasalamin sa mga unipormeng bordado ng ginto, mararangyang bestidong satin at kumikislap na mga medalya sa dibdib ng mga piling panauhin. Ang malalambing na himig ng isang symphony orchestra ay humahalo sa bango ng puting rosas at mababangong kandila, lumilikha ng isang atmosfera ng ganap na karangyaan ng maharlikang mundo. Ngunit sa ilalim ng ningning na yon, may nakatagong tensyon. Isang hindi nakikitang paghihintay ang pumipigas sa dibdib ng mga taong nakaalam sa tunay na nangyayari sa loob ng palasyo. Napalingon ang lahat sa pangunahing hagdan nang ipahayag ang pagdating ng mga nakatataas na miyembro ng maharlikang pamilya. Pagkatapos lumitaw si Catherine, sa sandaling nagsimula siyang bumaba, tila naubusan ng hangin ang buong bulwagan. Isang bigla at ganap na katahimikan ang bumalot sa lugar, napakalalim na maririnig ang marahang kaluskos ng kanyang bestidong seda sa bawat hakbang. Sa ibabaw ng maayos na inayos niyang kulay kastanyas na buhok, kumikislap ang Vladimir tiara sa isang liwanag na mapang-akit at makapangyarihan. Sinalo ng mga diamanteng mula sa dating imperyong Ruso, kahit ang pinakamaliit na sinag, lumilikha ng maningning na halo sa paligid ng kanyang maamong mukha. Ang mga perlas na hugis luha ay marahang umuugoy kasabay ng bawat tiyak ngunit eleganteng galaw ni Catherine. Hindi iyon simpleng pagpasok lamang. Isa iyon deklarasyon. Ang presensya ng Vladimir tiara sa ulo ni Catherine ay isang matatag na pagpapatibay ng pagiging lehitimo at pagpapatuloy ng monarkiya. Ang mga politiko, embahador, at aristokratang naroroon ay natigilan, mabilis na nauunawaan ang hindi binigkas na mensahe. Natupad ang kalooban ni Reyna Elizabeth II. Nakatayo roon si Catherine, tuwid na tuwid ang likod, bahagyang nakataas ang baba, kalmado at magiliw ang mga mata, ngunit puno ng lakas na hindi matitinag. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Ang tiara mismo ang nagsabi ng lahat tungkol sa kanyang lugar sa kinabukasan ng korona. Makalipas ang ilang sandali,
Ang pagdating ni Camila ang nagtulak sa tensyon sa sukdulan. Pumasok ang reyna, nasuot ang lahat ng kanyang karangyaan, ngunit agad siyang napahinto. Nanlaki ang kanyang mga mata sa loob ng isang saglit bago kumitid, na parang matutulis na hiwa, habang nakatuon sa bagay na ngayon ay nakakorona sa ulo ni Catherine. Isang bugso ng galit ang dumaloy sa buong katawan ni Camila. Napakapit siya ng mahigpit sa kanyang maliit na evening bag hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Wala siyang sinabi. Pinilit ng maharlikang pagsasanay na panatilihin niyang kalmado ang mukha sa publiko, ngunit hindi nakapagsinungaling ang kanyang mga mata. Iyon ay mga mata ng isang mandaragit na inagawan ng biktima sa mismong harap ng kanyang pugad, puno ng poot, pait, at pagkamuhi. Ang espasyo sa pagitan ng dalawang babae ay tila nadurog sa ilalim ng isang hindi nakikitang bigat. Naglakad si Camila patungo sa kanyang upuan, bawat hakbang ay mabigat, na para bang pilit niyang tinatapakan ang kahihiyang ipinaranas sa kanya. Lalong naging masikip at mabigat ang hangin sa loob ng banquet hall. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan sa madidilim na sulok ng silid. Nagpalitan ng takot na tingin ang mga tauhan ng palasyo. Batid nilang nasaksihan nila ang isang makasaysayang pangyayaring hindi kailanman nakasulat sa opisyal na programa. Isang matandang butler na nakasaksi na sa maraming pagtaas at pagbagsak ng sambahayang Windsor ay bahagyang nanginig habang nagsasalin ng alak. Naunawaan niyang hindi ito karaniwang pagtitipong panlipunan. Isa itong tahimik ngunit dramatikong paglilipat ng kapangyarihan. Sa buong gabi, napanatili ni Catherine ang perpektong kahinahunan. Nakipag-usap siya sa mga panauhin ng may tunay na init at kabaitan, tila hindi naaapektuhan ng madilim na presyur na nagmumula kay Camila. Ang kaibahan sa pagitan ng maningning na biyaya ni Catherine at ng nagbabantang pagpipigil ng reyna ay lumikha ng isang larawang mahirap kalimutan. Nang gabing iyon, ang Vladimir Tiara ay hindi lamang nagpalamuti sa mukha ng isang prinsesa. Pinaliwanag nito ang pinakamalalim na ambisyon, katapatan, at tunggalian sa loob ng Buckingham Palace, nag-iiwan ng mga pagyanig na patuloy pang mararamdaman sa mga susunod na araw. Kinabukasan, ang mapusyaw na liwanag ng madaling araw ay dahan-dahang kumalat sa luntiang mga damuhan ng palasyo. Ngunit kahit ang init ng araw ay hindi kayang tunawin ang nagyayelong lamig na naiwan ng nangyari noong nakaraang gabi. Ang lamig na bumalot sa loob ng palasyo ay tila hindi kayang tunawin kahit ng unang sinag ng umaga. Ang mga pangyayari noong nakaraang gabi sa piging ay hindi na natiling nakakulong sa makakapal na pader na bato ng Buckingham Palace. Sa loob lamang ng ilang oras, ito ay naging isang pandaigdigang lindol sa media. Sa mga pahayagan at social media, kumalat ang mga larawan ni Catherine na suot ang Vladimir Tiara. At mabilis itong naging simbolo ng muling pagsilang. Halos buong paghanga siyang tinanggap ng publiko. Sa kanilang mga mata, hindi na lamang siya isang prinsesa. Siya ay naging larawan ng isang hinaharap na reyna, tagapag-ingat ng mga pangunahing pagpapahalaga ng monarkiya sa panahong puno ng pagbabago at kaguluhan. Habang si Catherine ay naging sentro ng paghanga, sa loob naman ng palasyo ay nagsimula ang isang tahimik na paglilinis. Ikinulong ni Camila ang sarili sa kanyang pribadong silid. Ang kanyang galit ay hindi sumabog sa sigawan, kundi nagpakita sa isang nakakatakot na katahimikan. Nakaupo siya sa kanyang mesa, namumula ang mga mata dahil sa kawalan ng tulog, habang tinititigan ang mga pahayagang pumupuri sa tunay na reyna. Bawat salitang papuri para kay Catherine ay tila kutsilyong paulit-ulit na umiikot sa pagmamataas ni Camila.
Ramdam niyang niyayanig ang kanyang kapangyarihan, hindi ng anumang puwersang pampolitika, kundi ng isang hindi nakikita, ngunit hindi mababasag na katapatan na naitatag ni Catherine sa pamana ng mga nauna sa kanya. Umabot sa sukdulan ang tensyon nang humiling si Prinsesa Anne ng isang pribadong pagpupulong kay Camilla. Sa maliit na silid pulungan kung saan nakatunghay mula sa mga dingding ang mga larawan ng mga maharlikang ninuno, hindi na pinanatili ni Anne ang karaniwan niyang pagiging neutral. Tumayo siya ng tuwid, magkahawak ang mga kamay sa ibabaw ng makintab na mesang kahoy, gaya ng isang hukom na naghahatid ng hatol. Sa matalim at hindi matinag na tono, ibinigay ni Anne ang kanyang huling babala. Nilinaw niyang ang paggamit ng walang pahintulot sa mga maharlikang simbolo, lalo na sa mga bagay na bahagi ng pamana ng bansa at kaugnay ng personal na kagustuhan ng yumaong reyna, ay isang seryosong paglabag sa etika at awtoridad. Malamig na ipinahiwatig ni Anne na kung ipagpapatuloy ni Camilla ang pagmamanipula o pag-angkin sa mga pamanang hindi tunay na sa kanya, hindi magdadalawang isip ang Royal Council na repasuhin ang mga pribilehiyo at kapangyarihang kasalukuyan niyang hawak. Hinarap ni Camilla ang babala nang walang mabasang ekspresyon sa mukha. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, sumiklab ang malamig at mapaghiganting ningas. Hindi siya nakipagtalo. Ibinaba lamang niya ang ulo na tila tumatanggap. Ngunit ang kanyang katahimikan ay puno ng kalkulasyon. Ang paraan ng pagkuyom niya sa panyo sa loob ng kanyang manggas ay naglantad ng katotohanang hindi pa namamatay ang apoy ng ambisyon. Natabunan lamang ito ng abo, naghihintay ng tamang sandali upang muling magliyab. Naunawaan ni Camilla na natalo siya sa laban na iyon, ngunit kailanman ay hindi niya balak umalis sa laro. Kinahapunan, habang nagsisimula ng kumislap ang mga ilaw ng lungsod sa abot-tanaw, mag-isang nakatayo si Catherine sa balkonahe ng Buckingham Palace. Malakas ang ihip ng hangin sa gabi, hinahampas ang kanyang kulay kastanyas na buhok at ang manipis na tela ng kanyang balabal. Sa mesang bato sa tabi niya, maingat na naibalik ang Vladimir tiara sa kahong velvet nito, handang ibalik sa ligtas na imbakan. Iniunat ni Catherine ang kanyang kamay at huling hinaplos ang mga diamante. Ang malamig na metal at kumikislap na mga hiyas ay hindi na nakalulunod sa kanyang damdamin. Sa halip, nagdala ang mga ito ng kakaibang katahimikan. Naunawaan niya na mula sa gabing iyon, pumasok na ang kanyang buhay sa isang bagong kabanata. Ang tiara ay hindi na lamang palamuti sa kanyang ulo. Isa na itong mabigat na panatang nakaatang sa kanyang mga